Isang malaking problema ngayon ang kinakaharap ng South Korea. Ang hindi maawat na sunog sa kanilang kagubatan na nagpang-abot na po mga sangkay sa mga gusali at marami na rin pong tao ang pumapanaw. Paano nga ba maaapula ang napakalaking sunog ngayon doon sa South Korea na masyado na pong trending sa mga balitaan? So hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Sangkay dyan. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Pag-uusapan po natin ngayon mga sangkay ang malagim na nangyayari ngayon doon sa South Korea. Isang pambihirang wildfire ang nagaganap magpahanggang ngayon mga sangkay. At dumarami na pong tao, libo-libo na pong mga tao ang naaapektuhan. Viral po ito ngayon sa social media at masyado na pong pinag-uusapan sa mga balitaan. Ano nga ba ang nangyayari? Pambihirang nangyayari sa South Korea. Ito ay usap-usapan po ngayon sa social media ng maraming mga social media users at maging sa mga balitaan mga sangkay talagang namang pinag-uusapan na po ang katakot-takot na nangyayari. Kamakailan lamang mga sangkay naganap po doon sa bansang Amerika. Nakaraang taon, ang California wildfire. Ang Los Angeles lang naman mga sangkay ay tinamaan ng isang pambihira at katakot-takot na sunog na nagsimula po sa kagubatan. Ayon po sa mga nakakita mga sangkay, tila baga yung mga apoy na naroon sa kagubatan naglalakad papunta mga sangkay sa mga kabahayan na mabilis po masyado ang pangyayari. Ilang araw po naganap mga sangkay ang sunog na yun at tumupok sa mga mayayamang mga gusali o mga mayayamang mga lugar doon po sa bansang Amerika na kahit po yung mga mansyon na mga artista, mga negosyante at kung sino pang kilalang pagkatao ay hindi po sinanto. Ang wildfire, mga sangkay, talagang nagaganap ngayon. Hindi lamang po ito sa South Korea o bansang Amerika. Marami po mga lugar nakakaranas na ito. Ang may malaking epekto, mga sangkay, pagdating po sa wildfire. Nasusunog ng kusa ang kanilang kagubatan, mga sangkay, at bagamat hindi po ito gaanong pinag-uusapan sa mga balitaan, subalit, mga sangkay, makikita po natin ang mga impormasyon na doon sa Europe nagaganap din ang ganitong klaseng event, ang wildfire. Sa Pilipinas man, mga sangkay, nakaraan lamang nagkaroon po ng isang malaking balita tungkol dyan na meron nga daw pong wildfire na nagaganap sa ating bansa. Mabuti na lamang mga sangkay, mabilis na naaapula at hindi po humahantong sa mas malaki pa pong problema. At ngayon mga sangkay, ang South Korea, ilang araw na po ito na nagaganap. Last week pa po, noong Friday pa po ito, nagaganap mga sangkay itong malaking sunog sa kanilang kagubatan na ilang ektarya na po ng lupain ang naaabot. Nang malawakang sunog na ito mga sangkay, isipin nyo kung gaano ito nakakatakot. Nakaraang araw lamang mga sangkay, napag-usapan po natin ito kung saan, ayon po sa update, mayroon na pong mga bumbero na bumigay at hindi na po kinaya at sumakabilang buhay. Subalit ngayon mga sangkay, nadagdagan po ang bilang ng mga tao pumanaw dahil po sa pangyayari doon sa South Korea. Hanggang ngayon, pinag-uusapan po ito. Ayon po sa balita mga sangkay, itong wildfire doon po sa South Korea ay lalo pong tumitindi. At umabot na po ang mga pumanaw mga sangkay sa 24. Sa madaling sabi, mga sangkay, masyado na po itong delikado. At punersa po ang tens of thousands na mga tao para mag-evacuate. Ito daw po ang pinaka-worst na wildfires on record doon sa South Korea, mga sangkay. Pinakamalala daw po ito na nangyari sa kasaysayan ng kanilang bansa. Sa loob po ng mahigit 5 araw mga sangkay, nagpapatuloy po ang sitwasyon na napakadelikado doon sa South Korea. Ang matindi po dito mga sangkay, maliban po sa wildfire, masyado pong magulo ngayon ang South Korea dahil nga po sa kaguluhang nagaganap sa kanilang gobyerno. Meron lang naman pagkakahati-hati ngayon yung mga Koreano mga sangkay. Ang mga Korean ay nagkakaroon po ng banggaan pagdating po sa kanilang mga sinusuportahang mga politiko. Wala na rin pong pinagkaiba mga sangkay sa Pilipinas. At sa totoo lang, mukhang mas malapo ngayon ang nangyayari doon sa bansang South Korea dahil nga po nagkakaroon po ng mga massive protest ang kabilaang kampo. Ang kabilang side mga sangkay mga supporters ng presidente ng South Korea na nito lamang pansamantala tinanggal. At ang kabilang kampo naman mga sangkay, ito po ay ang mga supporters ng acting president ng Korea.
So masyado pong magulo ngayon mga sangkay at masyado pong niyayanig ang bansang ito sa mga malalaking problema pagdating po sa kanilang gobyerno. Hindi na po nagkakasundo ngayon mga sangkay ang kanilang mga leader at nagkakaroon po ng malaking problema. Maliban dyan mga sangkay, dumagdag pa po itong wildfire. Na ngayon mga sangkay, ito po ang putok na balita pagdating po sa international news. Na malaki na nga daw po mga sangkay ang nagagawa nitong pagkasunog sa kanilang kagubatan. Dahil nga po sa tindi ng sunog na ito, nagpang-abot na daw po ito sa mga malalaking building, mga kabahayan. Noong Wednesday nga lang po mga sangkay, nakarang araw pa po, umabot na sa estimated 44,000 acres. Ang natupok mga sangkay according to Korea Forest Service, with at least 300 buildings destroyed and almost 30,000 na mga tao daw po forced to evacuate from their homes. Ayon po ito sa Central Disaster and Safety Countermeasures Headquarters ng South Korea. Isipin nyo mga sangkay, umabot na po sa 300 buildings ang nasira mga sangkay dahil po dito sa matinding sunog ngayon na nagaganap doon sa South Korea. At libo-libo na pong mga tao ang lumikas. Wala po silang nagawa sa kanilang mga kabahayan mga sangkay, kundi tingnan na lamang po na natutupo. Sa isang televised address, mga sangkay, ang South Korea's acting president na si Han Duck-soo nagsalita patungkol po sa wildfire na nagsimula pa nga po mga sangkay last week, na ayon po sa kanya ito daw po ang pinakamalala. Ayon po sa kanya, there are concerns that will have wildfire damages that we've never experienced. So we have to concentrate all our capabilities to put out the wildfires over the rest of this week. Desidido sila mga sangkay na matapos na po ito. Sa tindi po mga sangkay ng kanilang kagustuhan na maapula ito, nagpadala na po sila doon mga sangkay ng mga firefighters na aabot po mga sangkay sa 4,650. Sa madaling sabi mga sangkay, ito po ay libu-libo na ngayon na nagtutulong-tulong para lamang po maapula ang apoy sa kanilang kagubatan na nagpapang-abot na po sa mga malalaking gusali ng South Korea. Kasama na po ng mga firefighters dito ay ang mga kasundaluhan and other personnel. We're working kasama po mga sangkay ang 130 na mga helicopters na pinadala po ng bansang South Korea sa mga kagubatang ito para po magbaba ng napakaraming tubig. Subalit mga sangkay, hindi pa rin po ito masyadong maapula. Talagang nahihirapan sila mga sangkay. Ayon po sa information na lumalabas mga sangkay, mayroon daw pong 6 na active wildfires doon po sa South Korea, including in the southeastern coastal town Yongdeok, which alerted residents of the nearest village to evacuate to an indoor gymnasium. At isa pa po mga sangkay sa nakakalungkot na balita doon sa South Korea, nasama po sa malaking sunog na ito mga sangkay ang 1,000-year-old na Buddhist temple, o kung tawagin mga sangkay, Guwon-sa Buddhist Temple. Kasama po ang gusalin na ito mga sangkay na makasaysayan na nawala at binura dahil po sa tindi ng apoy. Sa kagubatan na ito mga sangkay, nagpadala na rin po ng napakaraming mga tao doon sa South Korea para mailigtas mga sangkay ang mga hayop na nakatira po sa forest. Nais po nilang maisalba pa mga sangkay ang buhay ng mga ito. So hindi lamang mga sangkay, mga kabahayan ang nadadali ngayon, kundi iba pang mga naninirahan mga sangkay, kagaya po ng mga hayop doon po sa kagubatan ng South Korea. Ayon po sa report mga sangkay, ang dahilan po ng mabilis na pagkasunog at hindi maapulang apoy sapagkat ito daw po ay tuyong-tuyo. Ang mga punong kahoy o mga halaman doon mga sangkay masyado na pong tuyo. Walang ulan. At may napakalakas na hangin na nagtutulak mga sangkay sa apoy upang lumala ito. Nang lumala at nagpapang-abot na po sa mga kabahayan at mga gusali. Napipilitan po ang maraming mga tao doon ngayon mga sangkay na mag-evacuate. At para po mas maintindihan natin at mas makita po natin ang sitwasyon, ito po ang nangyayari doon sa South Korea.
So ito po ang nakakalungkot ngayon na nangyayari doon sa South Korea. And let's pray for them na naway malagpasan po nila itong mga sangkay dahil nga po napakalalaki ng hinaharap nilang problema ngayon sa kanilang bansa. Itong nangyayari ngayon mga sangkay na pagkasunog, kusang pagkasunog ng mga kagubatan, hindi lamang po sa South Korea, kundi maging sa Japan, bansang Amerika at marami pa pong mga bansa sa Europe. Ito po ay resulta mga sangkay ng lumalalang epekto ngayon ng climate change. Para po sa inyong kaalaman mga sangkay, ang pagbabago ng klima ay abnormal at mas lalo pong mabilis ang destruction ngayon na nagaganap sa ating mundo. Kung kaya't mga sangkay, ito po ang nagiging resulta kung hindi mga malalakas na bagyo, mga malalakas na sunog sa kagubatan. Patuloy na umiinit ang ating panahon mga sangkay dahil nga po sa global warming, tumitindi ng tumitindi, tumataas ng tumataas ang temperatura. At ito po ay nakakabahalang nangyayari ngayon sa ating mundo na mismo ang mga scientist ay nagsasalita na nga po na delikado daw po ang sitwasyon ngayon ng ating mundo. Bagamat hindi po natin alam ang magiging future ng ating planeta at ng sangkatauhan sa panahon po natin ngayon, kung ano po ang magiging destruction na paparating. Umasa po tayo sa ating may kapal na siya ang tutulong sa ating lahat. Huwag po tayong mawalan ng tiwala sa Kanya. Sa mga nangyayari ngayon sa ating mundo, pinapatunayan lamang po ng salita ng ating Panginoong Diyos ay hindi po nagsisinungaling patungkol po sa mga events na magaganap bago po ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kaya't kumapit lamang po tayo, wala pong bibitaw sa paglilingkod sa ating Panginoon. Po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.